Hello mga kapatid, parang usap-usapan ngayon sa social media yung statement ni Senator Robin Padilla, tapos ang kausap niya pa yata no'n ay isang lawyer, no, regarding sa issue na dapat pagbigyan ang mga lalaki kapag in-hit. Kasi parang usapin yata ito ng marital rape, no? Ah, sa una, hindi ko masasabing mali kaagad 'yon, Matic, kasi sa religion pa lang ni Senator, meron ng conflict sa paniniwala ng karamihan sa atin. Kung di ako nagkakamali sa mga kapatid nating Muslim, matik yon, customary sa kanila na pinagbibigyan kapag ka nag-aya si mister. Ngunit meron kasing jurisprudence, kung di ako nagkakamali, o isang kaso na dinesisyonan ng ating Korte Suprema kung saan idineklara nila ang isang lalaking nag-commit ng marital rape dahil pinilit niya yung asawa niya bagamat may hindi magandang pakiramdam ito o nasasaktan yung lalaki. Ay, sorry, yung babae. Nasasaktan. Tapos pinilit. So that is why nagkaroon ng marital rape. Well, para sa akin kasi naman, no, sa isang relasyon dapat laging consensual. Dapat parehong ganito kasi yan eh. Mag-aasawa kayong dalawa, ibig sabihin, lapat din kayo sa isa't isa sexually. Kasi yan ay isang gift na biniyaya sa atin ng Panginoon, lalo na para sa mga mag-asawa. Pero gayon pa man, kailangan meron tayong respeto. So, kahit in-hit ka pa, opinion ko lang naman to, kahit in-hit ka pa, kung may dinaramdam yung asawa mo, may pagod, may sakit, di ba? Can you imagine, kunwari, 9 months nagdalang tao yung asawa mo. Sabihin na natin after 3 months, magaling na yung tahi niya o yung ano niya. Imagine mo may bago kayong anak, puyat siya, nagdalang tao siya ng 9 months, nag-aalaga siya ng 3 months, nagre-recuperate siya, tapos kakapanganak niya, gusto mo ng chumorba agad, di ba? You have to respect that eh. Hindi pa pwedeng sarili mo lang iisipin mo kasi sa pagpapalaki ng bata, siya na nga yung nagdala eh. Yung babae na nga yung nagdalang tao eh. Tapos pagkapanganak, gusto mo, chorba ka agad. Example lang ito. Dapat respetuhin mo kasi hindi ka lang naman sa chorba kasali bilang lalaki. Kasali ka sa pagpapalaki ng bata. Kasali ka sa fundamental development ng isang bata. Ikaw nga yung haligi ng tahanan. So that's just an example, no? Yung mga kapapanganak pa lang, sabik na kaagad si mister. Di ba? I mean, ako pabor ako sa marit na magkaroon ng pabor akong kasuhan yung mga mapang-abusong asawa. Kasi hindi porket mag-asawa na kayo ay pag-aari mo siya na parang gamit. Pag kayo ay mag-asawa, kayo ay iisa. So kung yung isang yon in-hit, yung isa may dinaramdam, ang masusunod doon yung may dinaramdam. Kasi may masakit sa kanya o pagod siya or whatever. I think hindi ko naman pinupulaan si Senator Robin nito kasi kultura nila yun. Sa Muslim kasi, kundi nga ako nagkakamali, ganon. And syempre, it would also be unfair na kunwari sa setup ni Senator Robin tsaka ni ng wife niya, parang may kasunduan yata silang isa lang, hindi siya mag-aasawa ng iba. Tapos, syempre parang unfair nga naman sa kanya na pwede siya mag-asawa ng higit sa isa pero hindi niya ginawa. So parang pagbigyan mo naman na siya. Pero hindi niya naman sinasabi siguro na
may sugat yung babae o may masakit o may dinaramdam tapos inhit ka, gusto mo. Hindi naman siguro ganun. But anyway, sa akin, laging important yung respect sa isang relasyon. Kailangan tumulong yung Estado through our lawmakers and through our judiciary na rin syempre. Kailangan yung gobyerno natin, yung Estado natin, tumulong na mag-set ng rules, di ba? Para mapanatili ang respeto sa mga mag-asawa at mag-partner. Yan kasi yung hindi dapat nawawala. Di ba? Kasi pag tinrato mo na, pag hindi tayo nag-set ng rules, maraming maaabuso masyado and it will lead to bigger problems. It will lead to maybe pananakit, it will lead to separation lalo, it will lead to broken families, so yung pagsiset ng rules na pagpapakita na merong there is such thing as a marital rape. Yung pagpapakita ng ganun ay sa aking humble opinion ay partisipasyon ng Estado sa pagpe-preserve ng pamilya at ng marriage. Parang ini-impose niya sa mga mag-asawa, magrespetuhan kayo. Kasi kahit na mag-asawa na kayo, there is this thing called marital rape. So dapat always consensual. Hindi porket in-hit ka, hindi porket trip mo, pwede na. You respect your partner. Diba? Kasi pag hindi naman yan, pag wala namang dinaramdam yan o wala namang masakit dyan o hindi naman yan pagod, malamang pagbibigyan ka rin yan, mahal ka niyan eh. Diba? Otherwise, kung wala naman ng ground, 1 taon ka nang hindi pinagbibigyan, wala naman siya sakit, ay parang ano naman na yun. Kung di naman ako nagkakamali, ay it can be a ground for annulment naman. Diba? So, ibang usapin yun. Anyway, respect is very important. I am in favor na merong marital rape. In favor ako doon. Para mapilitan yung mga lalaking respetuhin lalo yung asawa nila.